Update ho tayo mula sa Philippine Military Academy. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng Philippine Military Academy. Kaugnay pa rin po ito doon sa unang araw ho ng exam ng mga nagnanaisong pumasok sa naturang akademya. Kasama natin si Lieutenant Jesse Martin, tagapagsalita ng Philippine Military Academy. Magandang araw, magandang gabi ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Lieutenant, saludo sir at thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis. Good morning, good evening po sa ating mga tagapakinig, sir. Thank you. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Kamusta ho yung unang araw ho ng ating exam ngayon pong araw ho ng Sabado, Lieutenant, sir? Maraming salamat, sir, sa opportunity na ito, no? Makapagbigay po ulat sa ating sa ating mga kabataan, sa ating mamamayan po sa ongoing na entrance exam natin sa NCR and Region 4. So batay po sa ulat na natanggap namin mula sa aming mga testing centers, mahigit kumulang sir 2,800 kabataan ang kumuha ng exam ngayong araw at magpapatuloy po ito bukas. Magsimula po ulit kami ng alas 7 ng umaga at mag-i-start po ang ating exam dating po ng alas 12 ng tanghali. Ayun po. Bukas sir, mga ilan po yung inaasahan po natin? Na-expect natin bukas? Opo, we are expecting sir more than 1,000 po na mga aplikante ang mag-e-exam pa po sa mga different testing centers po natin sa NCR and sa Region 4. Yung mga nag-exam ngayon, mga walk-in or marami ho sa kanilang nauna hong nag-register na? Marami po na nakapag-apply na po sila online, so meron sila mga exam permits. So until tomorrow sir, and ngayon meron din pong mga walk-in applicants. And for tomorrow we are still open po for walk-in applicants. So sa mga nais po na mag-apply pa po at makapag-take ng ating entrance exam, open po ang ating mga testing centers bukas. So dalhin lang po nila ang kanilang mga requirements. Okay, Bombo Ever, your questions? Right. Yung kabuuan naman pong bilang, mataas pa rin po ba ito? Nalagpasan niya po ba ito yung expectation niyo po na bilang po ng mga magpaparehistro? Yes sir, yes ma'am, no. Basically po ang aming in-expect po ngayon for the NCR alone and the and Region 4, we're expecting around nasa more than 3,000 examinees po, no. So sa ngayon po meron na po tayong 2,800. So we are expecting po na tomorrow kung sakali man po at least siguro makakuha pa po tayo ng around 1,000 po, no. And all in all ma'am, sa mga previous din po na aming mga testing centers po sa ating mga naunang mga exam leg po, no, sa Mindanao, sa Visayas and sa Bicol region, nakapagtala po kami ng around 20% increase, no, generally in average po sa aming previous na mga data po sa mga nag-e-exam. Alright. Based naman po dun sa mga list of enrollees na itala nyo po from the previous until now, may nakita po ba tayong pagbabago like naapektuhan po ito na yung bilang ng mga enrollees or registrants sa Philippine Military Academy dahil sa mga issue po ng hazing before? Bali po, maraming salamat po for that question. Dahil nga po sa intensive din po ang ating mga information dissemination na ginagawa sa tulong po ng ating mga partners from the media, nakapagbigay po tayo ng linaw patungkol dito sa mga bagay na to. Again, sa ngayon po, nais ko pong iparating na tumaas po ang ating mga ang bilang ng ating mga examiners, at ng ating mga examinees at mga nagnais po na makapasok po sa akademya. At nais ko lang po ulitin, no, na hazing and maltreatment is not and will never be part of the training regimen of the academy. Again, ang ating armed forces po ay isang professional na organisasyon na ang aming goal po dito sa PMA is to train leaders of character na marunong pong mag respeto sa human rights as a dignidad po ng mga tao, particularly po sa mga civilians at mga kapwa niya po sundalo. Ayan po. Okay. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sir. Panghuli na lamang ho siguro yung mga venue ho natin bukas, sir, within Metro Manila and Calabarzon area para sa kalaman na rin po ng ating mga registrants o mga mag-exam, sir. Okay po, nais ko po kayo pong anyayaan ulit bukas 7 AM magpunta po kayo sa ating mga testing center sa NCR. We have the Pasay City South High School, sa Quezon City po sa Camp General Emilio Aguinaldo High School,
sa Taguig City, sa Taguig City University Auditorium, and ang aming bagong bukas po na testing center sa Marikina High School. And for sa Calabarzon po is sa Laguna Sports Complex, sa Lipa City, sa Enlisted Personnel Clubhouse, Air Education Training and Doctrines Command, sa Lucena City, sa Southern Luzon Command, sa Cavite City po is sa Sangli National High School. Ayun po. So nais rin po namin na ipagbigay alam po we are still accepting walk-in applicants, and ang dalhin po ninyong mga credentials po na grades ay yung Form 137 and Form 138 ng inyong senior high school, hindi po yung college. Ayan. Tapos nais rin po namin na sila po ay magdala po ng payong dahil po maulan po yata diyan ngayon sa Metro Manila At yung ating mga ang ating attire din po, white shirt, long pants and closed shoes. Ayan. Ayun Okay. po. Sige, paabiso po yan para po sa mga nagnanais pa rin pong humabol po bukas. Maraming salamat po sa inyo, Lieutenant Saludo, sir, at hanggang sa muli na kayo po kami makausap. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po. Thank you for joining us. Si Lieutenant Jesse Martin Saludo ang nagsisilbi pong tagapagsalita ng Philippine Military Academy, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.